What's up, brolies? Kamusta? And welcome back sa ating second Tagalog channel kung saan binibigyan ko kayo ng mga chill unboxings, reviews, and Tagalog content, and of course, behind the scenes. So last time, binigyan ko kayo ng channel update and of course, setup tour para sa ating main desk setup doon. Ngayon, bibigyan ko naman kayo ng camera setup tour. Kasi feeling ko matagal ko nang pinangako sa inyo to pero hindi ko pa talaga nagagawa. Kasi inaantay ko na magawa ko to sa main channel natin pero syempre sobrang busy and priority natin yung mga commitments natin when it comes to product reviews. So for now, dito muna sa ating second Tagalog channel gagawin. Pero syempre, plano ko pa rin gawan ng proper camera setup tour itong setup na to. For now, raw vlog muna tayo. Alright, so with that said, let's go ahead and let's take a look around the setup. So before we discussed itong main setup natin, balikan muna natin yung ating old setup right here. So again, binigyan ko na kayo ng setup tour for this sa ating previous vlog, pero gusto ko lang bigay sa inyo or i-share sa inyo yung mga parts ng setup na to na ginagamit ko naman for recording videos. So dati dito ako nagla-livestream, dito ako nagre-record ng mga on-cam and other stuff. Pero dito bihira ko na siya gamitin for content creation. More on B-rolls na lang talaga yung setup na to. Okay, so right here, I have the Ambitful FL80 video light with a 60 cm parabolic softbox na may grid. Ayan. Yan yung ginagamit ko for on-cam and live streaming before. Tapos, meron tayo ditong camera mount. Ayan. Na nakakonect sa monitor arm pero ginamit ko siya as a camera mount. Okay. So dito naman, I also have a camera mount here. Ito, ginagamit ko pa rin to for overhead videos. Most of my overhead videos, ito pa rin yung gamit kong setup. So, Celens yan. Celens na lighting mount. Yan. Tapos, meron tayo ditong ball head. Meron tayo ditong Falcam F38 mount. Lahat ng mounts ko, naka F38 yan. Pati yung tripod ko for quick access. Kasi quick release yan eh. And then I also have my Saramonic Soundbird V2 shotgun microphone na nakalagay lang sa isang generic boom arm. Ayan. Ginagamit ko yan before for live streaming and yeah. Pero di ko na ginagamit dati. So ito yung setup natin. Again, kung gusto nyo panoorin yung setup tour, balikan nyo lang yung previous vlog. May nakaabang dito na na HDMI cable. Explain ko sa inyo later. Okay? So let's go. Punta na tayo sa ating main camera setup. Yan, bago ang lahat, pakita ko lang sa inyo. Sinacharge ko pala yung Legion Go para sa ating review video. Alright, so let's start here sa left side. Meron tayo ditong light stand na may sandbag. I think yung brand ng light stand na to is Pexels. Nakuha ko sa JG Superstore. So right here, I have the Sennheiser MKE600 shotgun microphone. Nabili ko sa Amazon. Nakakabit lang siya sa boom arm. Generic boom arm din. Tapos nakakabit sa ating light stand. Ayan. Tapos, meron tayong ilaw dito. I think this is the Yongnuo Air something. Para lang magkaroon ng ilaw yung ating subject dito sa ating table. Nakakabit naman siya gamit ay friction arm. Ayan. Tapos, again, meron tayong ball head and then F38 mount. Sabi ko sa inyo, lahat ng mounting ng camera ko may F38. Kasi quick release yan eh. Parang pipindutin mo lang yan dito tapos hugutin mo na yung camera mo. Where compared sa ikutin mo pa to and ikaklampong pa yung camera. Mas mabilis siya pag inagamit to. Then, after that, may nakaabang na battery sa camera. And of course, HDMI for the camera. By the way, naka Falcam F22 pala yung monitor natin. So, pwede ko siyang madali ko siyang matatanggal pag gusto ko. Tapos, ililipat ko siya sa iba pang mga mount. Like dito, sa camera. Ayan. Nakatagilid lang siya. Pero minamount ko siya dyan. And then, pag magre-record naman ako ng unboxing sa kabila, I also have this one. Nakapatong lang yung monitor dito, nakakabit din dyan. So, quick release din siya para mas madali maglipat-lipat. So, I have 3 mounting para sa monitor. Isa para dito, tapos isa sa camera, tapos isa dun sa parang mini tripod para pag magre-record ako ng unboxing dito sa kabila. Kinakabit ko dito. Nakakabit ko dito yung monitor. Tapos nandito yung monitor. Tapos nandito yung camera sa taas. Tapos dito ako nag-shoot ng overhead. So dito naman, meron tayong ilaw dito. This is the Ambitful FL80 din, pero RGB version siya. So tapos meron tayong 90 cm na parabolic softbox. So mas malaki siya compared dun sa isa. Para mas soft yung tama ng ilaw sa mukha ko. Since dito nga ako nag-on cam na.
So nakakabit siya sa isang Celens mount ulit, tapos naka-reverse. Yan. So I have Celens mount dyan, Celens mount dito, and then Celens mount dito. Yan, tatlo. Okay, so mabalik tayo dito sa main setup. Right here, I have my monitor. So this is the Viltrox DC550 Pro. So ito, bigyan ko kayo ng quick demo. So ayan, I have my Sony ZV-E1 na full frame camera dito. And then I have the Viltrox DC550 Pro na external monitor. Ang problema ko kasi dito, maliit siya, medyo mahirap, and ayoko nang uhula eh. So on lang natin yung monitor kasi namatay siya kasi sinarado ko yung LCD. Ayan, so going back, so ito yung display. Malinaw, maliwanag, and I have all the information I need. So ngayon, sinushoot ko yung Nufie Gem 80 na nandito. So ginagawa ko dito, meron akong LUT na nakasave. Ayan, false color. Ito naman para malaman ko kung mag-overexpose ba ako or hindi. So pag green, ibig sabihin goods yan. Pag tinasan ko yung ISO, for example, ayan, pag namuti, ibig sabihin overexposed na yan. Lalo na pag sinobrahan ko, mag-red pa yan. Ibig sabihin, sabog na talaga siya. Ayan, pag red, sabog na siya. So, tingnan natin. So, around this, ito pwede pa to acceptable pa. Pero ayan, ISO 1000, ang parang pinaka-okay. Kasi minsan yung metering, hindi ko mapagkatiwalaan itong metering na to eh. Yung plus 2.0 na yan. Sinasabi niya overexposed daw ako. Pero, sakto lang. Hindi pa naman siya sobrang overexposed. Now, after that, isa pang ginagamit ko na tool is yung focus peaking kasi manual focusing ako eh. So, to turn on ko muna yung manual focusing ng lens. Yan. Tapos, to turn on ko yung focus peaking ng monitor. And then, I can go ahead and adjust the manual focus using the lens. Ngayon, pwede pa ako dyan mag-zoom in. Just in case. Yan. Talagang makikita ko talaga yung detail. And imposible na ako mag-miss ngayon ng focusing. Kasi malaki na yung monitor ko. Kitang-kita ko na siya. Tapos, ayun na. Basically it. And then, pagka okay na lahat, makikita ko na ng walang tool. Ayan, okay na siya. Medyo mahaba yung process kasi ina-explain ko. Pero during filming, mabilis lang yan. Pindot-pindot lang, tingin-tingin lang, and mabilis lang siya. In-explain ko lang sa inyo kasi kaya medyo matagal. Tapos, may mga iba pa siyang tool na pwede ko ipakita sa inyo. Wait lang. On natin yung mga information. So, meron siya ditong volume bar. In case lang na gagamit ako ng mic, kagaya niyan, makikita nyo, meron siyang meter para malaman kung nagpipik ba ako o hindi. Pero hindi ko ginagamit yan pang B-roll. Yan. Tapos, histogram, of course, vector, parade, tsaka full waveform pag gusto ko pakita lahat-lahat ng mga graphs dyan. Meron din siyang built-in LUT. Pero since yung camera ko meron na ring LUT, hindi ko na siya ginagamit kasi pag ginamit ko siya, ma-overlap lang siya dun sa current na ginagamit ko. So aside from that, marami pa yung mga tools dito. May mga, focus peaking, zebra, dyan din lahat. Tapos, mga guidelines. Tapos ito yung adjustment ng display. So, sobrang useful nito. Medyo pricey lang siya at 7,990. Pero para sa mga content creator na gusto talagang mapaayos pa yung paggagawa nila ng mga videos. And, para sa akin sulit siya long term. So, ayun lang. Alright, so, nakita nyo naman yung demo, diba? So, nakakonect siya sa camera. Yung isa sa camera and then yung isa nakakonect dito sa ating monitor. So, itong Viltrox na external monitor, sinabi ko nga, ginagamit ko for B-rolls din, on-cam, and other shooting scenarios. Ginagamit ko for focusing, make sure na okay yung exposure. Pero ito naman, ginagamit ko lang mainly for reviewing yung frame ko. Kung magulo ba yung background, okay ba yung mukha ko. Although, given naman na sabog yung mukha ko. Pero ayan, ito yung ginagamit ko as a pang-review lang ng framing. Tapos, yung microphone na to, ayan, meron tayong isang pang microphone dito. This is the Samson Q2U, dynamic microphone naman yan. Ginagamit ko siya for
recording keyboard sound test. So, yan. Kita nyo. Ang purpose naman nitong isang to, para mas malapit siya sa keyboard, and then nakakonect siya dito sa arm na to, and then nakakonect siya sa light stand na, as you can tell, hindi siya directly connected sa table, which is important for recording keyboard sound test. Para yung vibration, tunog ng table, hindi sasama dun sa sound test ng keyboard. Okay? So, importante yung para sa akin. Talagang make sure ko na hindi nakapatong yung microphone sa table. Tapos, yung dalawang microphone na yan, nakakonect naman siya sa solid state Logic SSL2 na audio interface. So, yun yung ginagamit ko for recording my audio. Pero recently, sa ating mga bagong videos, ang ginagamit ko ng microphone is the DJI Mic 2. Kasi okay naman yung tunog niya, mas convenient sa gamitin, and meron siyang 32-bit float na tinatawag na recording. So, pag sumigaw ako, mahina boses ko, ma-adjust ko siya sa post-processing without much artifacts or hindi masyadong pangit yung magiging tunog niya. So, yun yung purpose nun. So, hindi ko alam kung anong gagawin ko dito. I'll probably still keep it para lang, just in case gusto ko pa rin gumamit ng shotgun microphone. And then, aside from that, meron akong PC dito na ginagamit ko for keyboard sound test, pag mamangki type tayo and all that. And then, dito naman, going back, meron tayong Stream Deck, ginagamit ko nung nag-live stream pa ako. And then, yung remote ng ilaw, yung remote ng teleprompter. So, balik muna tayo dito sa camera. So, this is the main camera setup. So, meron tayong Prompts Tour teleprompter. Tapos, yung camera na gamit ko is Sony ZV-E1 full frame camera na may Viltrox 24mm 1.8. So, yun yung setup natin. So, gumagamit po ako ng teleprompter when shooting on-cam videos kasi mahirap spontaneous pag English yung content. Pero pag ganitong Tagalog, hindi na kailangan mag-teleprompter. So, ayan, ginagamit ko yung teleprompter for shooting on-cam videos, lalo na pag English yung video kasi para mas dire-diretso at hindi ako pautol-utal. Okay, so aside from that, here, going back here on the right side, meron tayong dalawang slider. So, this one is the YC Onion Chocolate Milk or Milk Chocolate na slider. So, portable lang siya. Ito, pakita ko sa inyo sa main camera. Ayan. Dapat ibebenta ko to pero I realized na sobrang convenient niya gamitin. And then, I have yung main slider ko, yung heavy duty slider ko, yung Zeppon. Nalimutan ko yung micro slider something na merong Pons PT. Ayan. So, ang maganda dyan, siya, automatic siya. Pwede mo siyang controlin using your smartphone. May pan tilt and sliding siya. So, medyo may kamahal lang, parang 30,000 to 40,000 pesos. Dati ko pang binili yan. So, ayan. Aside from that, meron tayong remote ng aircon. And I think that's pretty much it. May naiwan pa ba ako? May nakalimutan pa ba ako sa recording setup natin? So, wala naman. Yung aquarium pala, kung makikita nyo rito. Since yung kulay nito is white, naglalagay ako lagi ng daylight or ng tungsten light dyan. Or ng parang warm light. Kasi hindi magandang tignan sa video. Diba? Pag nakaupo ako dito, makikita niyo yung aquarium dito. Pag puti, hindi masyadong maganda. Pero pag ganyan, nagmamatch siya dun sa ilaw, dun sa likod. So, yun yung purpose niyan. So, yeah, I think that's about it. Mukhang wala naman akong nakalimutan. May nakalimutan ako. May mga ilaw pa pala akong di na-share sa inyo. Ito. Yan, may ilaw tayo dito sa taas. Yan, para naman yan dito, yung tama ng ilaw dito sa side ko. And then, may ilaw na naman tayo dito sa taas din. Para naman yan sa tama ng ilaw dito sa likod ko. Ewan ko kung may sense yun. Pero basta gusto ko lang maraming ilaw. And then, aside from that, meron pa tayong ilaw dito. So, aside from that, meron pa tayong isang ilaw dito. Ginagamit ko naman siya pang-balance itong ilaw dito para pag nag-shoot ako ng unboxing dito. And then, of course, we also have our, yung ilaw ng, ito. Ilaw ng monitor. Ginagamit ko din yan siya pang overhead. Kakahingal mag-setup to. Pero, hopefully, kahit pa paano may nakuha kayo dito sa ating setup tour video or camera setup tour video. Again, bala ko pa rin itong gawa ng main video or proper main video with proper B-rolls sa ating main channel pagkaroon ng time. Pero hopefully, nakakuha kayo ng idea kung paano ako ginagawa yung content natin. And kung content creator kayo, sabi ko sa inyo, gusto ko kayong i-inspire, no? Gusto ko kayong inspire na maging content creator din. And hopefully, itong mga quick videos or short videos na to or raw vlog na to is makatulong sa inyo when it comes to your
attempt or your goal to be a content creator, and hopefully malason ko din kayo, and I will be proud if ako yung isa sa mga nakapag-contribute sa pagiging content creator nyo. Kasi itong content creator market space or industry, napakalawak nito, and there are a lot of opportunities dito na gusto ko rin na ma-explore nyo. So, yun lang. So, maraming salamat sa panonood nitong vlog na to, and hopefully mag-subscribe kayo sa main channel kasi nagsisimula na ako mag-upload ng mga camera gears reviews doon. #CreatorLife, ika nga. Ang last video ko doon is yung review ko ng Ulanzi TT09 VideoGo tripod. Check out nyo guys. So thank you very much for watching. Subscribe if you appreciate this video, and see you next time. Have a great day. Lagi kayong awesome. See you next time.